Sa isang tahimik na baryo sa lalawigan ng Quezon nakatira noon ang pamilyang Santos. Hindi sila mayaman, ngunit kilala sila sa pagiging masipag, mababait, at nagkakaisa sa kabila ng kahirapan. Ang ama ng pamilya ay si Ramon Santos, isang magsasakang buong buhay na nagtrabaho sa bukid upang maitaguyod ang kanyang pamilya. Ang kanyang asawa naman ay si Elena Santos, isang mapagmahal na ina na handang magsakripisyo para sa kanyang mga anak. Mayroon silang 2 anak. Ang panganay ay si Angela Santos, isang matalino at masipag na dalaga na puno ng pangarap para sa kanyang pamilya. Ang bunso naman ay si Marco Santos, isang masayahing batang lalaki na labis na humahanga sa kanyang ate. Ito ang kwento ni Angela Santos at ng pagbabalik niyang hindi inaasahan matapos ang 15 taon ng pagkawala. Bago natin simulan ang napakabigat ngunit makabuluhang kwentong ito, kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng emosyon, inspirasyon, at mga aral tungkol sa pamilya, huwag kalimutang i-like ang video, i-share ito sa inyong mga kaibigan, at mag-subscribe sa ating channel. Ang inyong suporta ang nagbibigay inspirasyon upang patuloy tayong makapagbahagi ng mga kwentong tumatatak sa puso. Ngayon, simulan na natin ang kwento. 15 taon na ang nakalipas. Makulimlim ang langit ng umagang iyon. Tahimik na nag-aalmusal ang pamilya Santos sa kanilang maliit na bahay na yari sa kahoy at yero. Habang kumakain ng simpleng tuyo at kanin, napansin ni Ramon Santos na tila malalim ang iniisip ng kanyang panganay na anak. "Ano bang iniisip mo, Angela Santos?" tanong niya habang umiinom ng kape. Ngumiti ng bahagya si Angela Santos. "Wala po, Tay." Ngunit alam ng lahat na may mabigat siyang iniisip. Katatapos lamang ni Angela Santos ng kolehiyo sa tulong ng mga scholarship at ng walang sawang pagsisikap ng kanyang mga magulang. Ngunit kahit nakapagtapos siya, hindi pa rin sapat ang kanilang kinikita upang makaahon sa kahirapan. Ilang linggo nang pinag-iisipan ni Angela Santos ang alok ng isang recruitment agency. May oportunidad siyang makapagtrabaho sa ibang bansa. Malayo. Napakalayo. At iyon ang unang pagkakataong aalis siya sa piling ng kanyang pamilya. Nang gabing iyon, habang nakaupo sila sa harap ng bahay at pinagmamasdan ang mga bituin, nagsalita si Angela Santos. "Tay, may gusto ko pong tanggapin ang trabaho." Natahimik sina Ramon Santos at Elena Santos. Si Marco Santos naman ay agad na tumingin sa kanyang ate. "Aalis ka?" tanong nito. Tumango si Angela Santos. "Saglit lang naman." Ngunit kahit siya mismo ay hindi sigurado kung gaano katagal ang isaglit. Napabuntong hininga si Elena Santos. "Anak, sigurado ka ba?" "Opo, Nay. Ito na po ang pagkakataon natin. Ayokong habang buhay kayong nahihirapan." Napayuko si Ramon Santos. Bilang ama, ayaw niyang mapalayo ang kanyang anak. Ngunit bilang magulang, alam niyang hindi niya maaaring pigilan ang pangarap nito. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang araw ng pag-alis. Punong-puno ng luha ang terminal. Mahigpit na niyakap ni Marco Santos ang kanyang ate. "Huwag mo kaming kakalimutan." Napaluha si Angela Santos. Hinding-hindi. Mahigpit din niyang niyakap sina Ramon Santos at Elena Santos. Hindi niya alam na iyon na pala ang huling pagkakataong magkakasama silang 4 sa loob ng napakahabang panahon. Pagdating sa ibang bansa, nagsimula ang mahirap ngunit puno ng pag-asang buhay ni Angela Santos. Nagtatrabaho siya ng halos 16 na oras bawat araw. Nagtiis siya ng pagod, pangungulila, pag-iisa. Minsan pa nga ay pang-aapi. Ngunit hindi siya sumuko. Bawat sweldong natatanggap niya ay agad niyang ipinapadala sa Pilipinas. Tuwing tumatawag siya noon, masaya pa ang lahat. Naririnig niya ang tawanan ni Marco Santos. Naririnig niya ang mga kwento ni Elena Santos. Naririnig niya ang matatag na boses ni Ramon Santos. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nagbago ang lahat. Naging mas bihira ang kanilang komunikasyon. Minsan ay nawawala ang signal. Minsan naman ay wala silang sapat na pera para makatawag. Hanggang sa dumating ang panahon na halos buwan-buwan na lamang silang nag-uusap. At kalaunan, taon-taon,
Dumagdag pa ang problema ng magsara ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Angela Santos. Napilitan siyang lumipat-lipat ng trabaho. Naubos ang kanyang ipon. Nawala ang ilan sa kanyang mga dokumento. At dahil sa sunod-sunod na problema, tuluyan siyang naputol sa komunikasyon sa kanyang pamilya. Paulit-ulit siyang sumusubok. Ngunit walang sumasagot. Nagpalit ng numero ang pamilya. Lumipat ang mga kapitbahay. At tila ba unti-unting naglaho ang koneksyon niya sa kanyang sariling tahanan. Lumipas ang 1 taon. 2 taon. 5 taon. 10 taon. At bago niya namalayan, 15 taon na ang nakalipas. Sa loob ng mga taong iyon, araw-araw niyang iniisip ang kanyang pamilya. Buhay pa kaya si Ramon Santos? Kumusta na kaya si Elena Santos? May sarili na kayang pamilya si Marco Santos? Hindi siya pinatahimik ng mga tanong na iyon. At isang araw, habang nakaupo siya sa bintana ng kanyang apartment, nakatanaw sa malayong lungsod, may desisyon siyang ginawa. Panahon na para umuwi. Hindi na siya maaaring maghintay pa. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang gastos. Hindi mahalaga kung gaano kahirap magsimula muli. Kailangan niyang makita ang kanyang pamilya. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyari sa kanila. Ilang linggo matapos iyon, lumapag ang eroplano sa Pilipinas. Habang bumababa si Angela Santos sa paliparan, hindi niya napigilang maluha. 15 taon. 15 taong pangungulila. 15 taong pananabik. At ngayon, nasa sariling bayan na siyang muli. Habang bumibiyahe patungo sa Quezon, hindi niya mapigilang ngumiti. Iniisip niya ang magiging reaksyon ng kanyang pamilya. Marahil ay iyak si Elena Santos sa tuwa. Marahil ay yayakapin siya ni Ramon Santos ng mahigpit. Marahil ay magugulat si Marco Santos. Paulit-ulit niyang iniisip ang eksenang iyon. Ngunit habang papalapit ang sasakyan sa kanilang baryo, may kakaiba siyang napansin. Parang nag-iba ang lugar. Mas tahimik. Mas luma. Mas malungkot. Nang makarating siya sa kanilang kalsada, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit nang makita niya ang dating kinalalagyan ng kanilang bahay, bigla siyang natigilan. Nawala ang kanyang ngiti. Nanlaki ang kanyang mga mata. At tila huminto ang kanyang paghinga. Dahil ang bahay na iniwan niya 15 taon na ang nakalipas ay halos hindi na niya makilala. Ang dating simpleng tahanan ay halos wasak na. Butas ang bubong. Sirang-sira ang mga dingding. At tila matagal nang hindi naalagaan. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Impossible. Mahina niyang bulong. Kung lahat ng perang ipinadala niya noon ay nakarating sa pamilya. Bakit ganito ang kanilang kalagayan? At higit sa lahat, nasaan sina Ramon Santos, Elena Santos, at Marco Santos? Habang dahan-dahan siyang lumalapit sa sirang bahay, may matandang kapitbahay na nakakita sa kanya. Tinitigan siya nito ng mabuti. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Angela Santos. Napalingon siya. Opoy. Napahawak sa bibig ang matanda habang napaluha. Diyos ko, buhay ka pala. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Angela Santos. Pakiramdam niya ay may mabigat na katotohanang naghihintay sa kanya. At sa sumunod na mga salitang maririnig niya mula sa matandang kapitbahay, magsisimulang mabago ang lahat ng kanyang paniniwala tungkol sa nangyari sa kanyang pamilya sa loob ng 15 taon. Nanginginig ang buong katawan ni Angela Santos habang nakatitig sa matandang kapitbahay. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila may mabigat na takot na unti-unting sumisiksik sa kanyang dibdib. Diyos ko, buhay ka pala. Ulit ng matanda habang hindi makapaniwalang pinagmamasdan siya. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Halos pabulong na tanong ni Angela Santos. Napayuko ang matanda. Ilang sandali itong hindi nakapagsalita. Parang pinipili nito ang mga salitang sasabihin. Akala namin hindi ka nababalik. Lalong kumunot ang noo ni Angela Santos. Bakit po? Napabuntong hininga ang matanda. Kasi iyon ang sinabi sa amin.
Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ni Angela Santos. Sino po ang nagsabi? Ngunit hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin ito sa lumang bahay. Tila may mga alaalang bumabalik sa kanyang isipan. Mahabang kwento iyon, Hija. Labis ko pong kailangang malaman. Napatingin muli ang matanda sa kanya. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Angela Santos ang awa sa mga mata nito. Isang awa na hindi niya maintindihan. Nasaan po si tatay? Nasaan si nanay? Nasaan si Marco Santos? Agad niyang tanong. Nagkatinginan ang ilang kapitbahay na unti-unti nang lumalabas sa kanilang mga bahay. Mukhang nakilala na rin nila si Angela Santos. May ilan na napahawak sa bibig. May ilan na hindi makapaniwalang nakatingin lamang. At mas lalong lumaki ang kaba ni Angela Santos. Bakit ganoon ang kanilang mga reaksyon? Para bang nakakita sila ng multo? Huwag ninyo po akong takutin. Nanginginig na ang boses niya. Sabihin niyo po sa akin kung nasaan ang pamilya ko. Muling napabuntong hininga ang matanda. Nasa bayan si Elena Santos. Agad na napuno ng pag-asa ang puso ni Angela Santos. Buhay si nanay. Tumango ang matanda. Napaluha agad si Angela Santos. Salamat. Salamat sa Diyos. Buhay pa ang kanyang ina. Ngunit mabilis na napawi ang bahagyang saya nang mapansin niyang hindi ngumiti ang matanda. Sa halip ay lalo itong naging malungkot. Ano po ang ibig niyong sabihin na nasa bayan siya? Muling natahimik ang matanda. At pagkatapos ay marahang nagsalita. Nagtitinda siya sa palengke. Parang hindi agad naintindihan ni Angela Santos ang narinig. Nagtitinda? Paano nangyari yon? Nabigla siya. Hindi naman mayaman ang pamilya nila noon. Ngunit sapat naman ang perang ipinadadala niya sa loob ng maraming taon. Dapat ay mas gumanda pa nga ang buhay nila. Dapat ay hindi na nagtatrabaho ng mabigat si Elena Santos. Dapat ay komportable na sila. Ngunit bakit tila kabaligtaran ang nangyari? At mas mabigat pa roon. Nasaan si Ramon Santos? Nasaan si Marco Santos? Ano po ang nangyari kay tatay? Muling nagkaroon ng katahimikan. Napansin ni Angela Santos na tila iniiwasan ng matanda ang kanyang tingin. Doon nagsimulang manginig ang kanyang mga tuhod. Unti-unting bumigat ang kanyang paghinga. Huwag po ni. Mahina niyang bulong. Huwag po ninyong sabihin di. Napapikit ang matanda. At marahang tumango. Parang gumuho ang buong mundo ni Angela Santos. Hindi na niya kailangang marinig ang salita. Sapat na ang kilos ng matanda. Napaiyak siya agad. Hindi. Nanghihina siyang napaupo sa lupa. Hindi. Hindi maaaring mangyari yon. Hindi maaari. 15 taon niyang pinangarap na makita muli ang kanyang ama. 15 taon niyang inisip ang araw na yayakapin niya itong muli. At ngayon, wala na pala ito. Hindi niya man lamang ito nakita. Hindi niya man lamang nahawakan ang kamay nito sa huling pagkakataon. Hindi niya man lamang nasabi kung gaano niya ito kamahal. Napahagulgol si Angela Santos sa gitna ng kalsada. Ang sakit na matagal niyang hindi naramdaman ay sabay-sabay na bumuhos. Parang may humihila sa kanyang puso. Parang may pumupunit sa kanyang kaluluwa. Ilang minuto siyang umiyak. At walang sinuman sa mga kapitbahay ang nagtangkang pigilan siya. Dahil alam nilang karapatan niyang ilabas ang lahat ng sakit na yon. Nang bahagya siyang kumalma, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Kailan po? Mahina niyang tanong. 6 na taon na ang nakalipas. Parang panibagong suntok iyon sa kanyang dibdib. 6 na taon. 6 na taon nang wala si Ramon Santos. At ni minsan ay hindi niya nalaman. Ni minsan ay walang nakapagsabi sa kanya. Anong nangyari? Napaiyak din ang matanda. Nagkasakit. Agad na naguluhan si Angela Santos. Nagkasakit. Tumango ang matanda. Matagal siyang nagkasakit. Pero bakit? Hindi niya maintindihan. Kung nakatanggap ang pamilya niya ng perang ipinadala niya sa loob ng maraming taon,
bakit hindi na ipagamot si Ramon Santos? Bakit hindi siya nadala sa ospital? Bakit tila mas lalo pang naghirap ang kanilang buhay? At doon unang nagpakita ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng matanda. Isang ekspresyon ng galit. At pagkadismaya. Hindi ba talaga alam ang lahat? Ano pong ibig niyong sabihin? Napabuntong hininga ito. Angela Santos Inc. Tumigil ito sandali. Sa loob ng maraming taon halos walang natanggap ang pamilya mo mula sa perang ipinapadala mo. Parang tumigil ang mundo. Hindi agad gumana ang isip ni Angela Santos. Pakiramdam niya ay mali ang kanyang narinig. Ano po? Mahina niyang tanong. Halos walang nakarating. Unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi. Hindi iyon possible. Buwan-buwan siyang nagpapadala noon. Minsan ay kalahati ng kanyang sweldo. Minsan ay halos lahat. Maraming beses siyang nagutom para lamang makapagpadala. Maraming beses siyang natulog ng pagod at umiiyak sa pangungulila. Lahat para sa kanyang pamilya. Lahat po ng kinita ko Mahina niyang sabi. Pinadala ko. Tumango ang matanda. Alam namin. Lahat. Tumango muli ito. At doon nagsimulang magdilim ang paningin ni Angela Santos. Kung hindi natanggap ni Ramon Santos at Elena Santos ang perang ipinadala niya. Kung hindi nakarating ang perang iyon. Kung ganoon. Saan napunta ang milyon-milyong pisong ipinadala niya sa loob ng maraming taon? At sino ang kumuha nito? Habang umiikot ang napakaraming tanong sa kanyang isip, may isang babae ang nagmamadaling tumakbo mula sa kabilang bahagi ng kalsada. Hinal na hinal ito. At nang makita si Angela Santos, agad itong napaluha. Angela Santos Inc. Napalingon siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakilala niya agad ang babae. Kahit nagkaroon na ito ng mga kulubot at puting buhok. Ate Rosa. Ito ang matalik na kaibigan ng kanyang ina noong bata pa siya. Tumango ang babae habang umiiyak. At sa sumunod nitong sinabi ay lalo pang bumigat ang lahat. Kung alam mo lang ang lahat ng pinagdaanan ni Elena Santos Inc. Parang huminto ang oras. Dahil sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Angela Santos na baka mas malaki pa ang trahedyang naghihintay sa kanya kaysa sa inaakala niya. At habang papalubog ang araw sa kanilang baryo, nagsimula niyang marinig ang kwento ng paghihirap ng kanyang pamilya. Isang kwentong hindi niya kailanman naisip na posible matapos ang 15 taon niyang pagsasakripisyo sa ibang bansa. Tahimik ang paligid habang nakatingin si Angela Santos kay Ate Rosa. Pakiramdam niya ay unti-unting bumibigat ang bawat segundo. Natatakot siyang marinig ang katotohanan. Ngunit mas natatakot siyang manatiling walang alam. Ano po ang nangyari, nanginginig niyang tanong. Napaluha si Ate Rosa. Ilang sandali muna itong tumingin sa lumang bahay bago nagsalita. Noong una, masaya pa ang pamilya niyo. Nakinig ng mabuti si Angela Santos. Tuwing may dumarating na padala mula sa iyo, nakikita naming masigla si Ramon Santos. Lagi niyang ipinagmamalaki ang anak niyang nasa ibang bansa. Napangiti ng bahagya si Angela Santos sa gitna ng kanyang pagluha. Ganoon nga ang kanyang ama. Kahit maliit na bagay ay ipinagmamalaki siya nito. Ngunit mabilis ding naglaho ang ngiting iyon nang magpatuloy si Ate Rosa. Pero makalipas ang ilang taon, biglang nagbago ang lahat. Paano po? Unti-unting nabawasan ang perang natatanggap nila. Napalunok si Angela Santos. Nabawasan? Ano pong ibig sabihin? Muling napabuntong hininga si Ate Rosa. Noong una, akala nila ay bumabalang ang sahod mo. Hindi makapaniwalang napailing si Angela Santos. Hindi iyon totoo. Sa katunayan, may mga panahong mas malaki pa ang kinikita niya kaysa dati. Patuloy siyang nagpapadala. Patuloy siyang nagsasakripisyo. Patuloy siyang nangangarap para sa kanilang pamilya. Pagkatapos noon, pagpapatuloy ni Ate Rosa, naging mas madalang na ang natatanggap nila. Pero nagpapadala pa rin ako. Alam ko. Nanlaki ang mga mata ni Angela Santos. Alam ninyo? Tumango si Ate Rosa. Dahil nakita kita minsan. Ano?
Naguluhan siya. 12 taon na ang nakalipas. Lalong kumunot ang noo ni Angela Santos. Hindi niya maintindihan. Kailan? May umuwi mula sa parehong bansa kung saan ka nagtatrabaho. Kaibigan siya ng pinsan ko. Tahimik na nakinig si Angela Santos. Sinabi niya sa amin na nakita ka raw niya. Napahawak si Angela Santos sa dibdib. Unti-unti niyang nabubuo ang larawan. At sinabi niyang maayos akong nagtatrabaho. Tumango si Ate Rosa. Lumabas ba na tumigil ako sa pagpapadala? Hindi. Tapos? Muling napaluha si Ate Rosa. Doon nagsimulang maghinala si Elena Santos. Parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang katawan. Ano pong ginawa ni nanay? Sinubukan niyang alamin kung saan napupunta ang pera. Napalunok si Angela Santos. At doon nagsimulang mabuo ang isang napakasamang pakiramdam sa kanyang dibdib. May taong kumuha. May taong nagsinungaling. May taong sumira sa kanilang pamilya. Pero sino? Sino po ang humahawak ng mga padala ko noon? Tanong niya. Nagkatinginan sina Ate Rosa at ang matandang kapitbahay. Walang agad sumagot. At lalo iyong nagpalala sa kanyang kaba. Sino po? Muling tanong niya. Mahina ang boses. Ngunit puno ng takot. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan ay sumagot si Ate Rosa. Si Ernesto Villanueva. Agad na kumunot ang noo ni Angela Santos. Kilalang-kilala niya ang pangalan. Si Ernesto Villanueva ang dating may-ari ng maliit na remittance outlet sa bayan. Matagal ng kaibigan ng kanyang ama. Madalas pang ang bumisita sa kanilang bahay noon. Si Mang Ernesto. Tumango si Ate Rosa. Hindi ko maintindihan. Hindi rin namin maintindihan noong una. Parang unti-unting bumibigat ang bawat salita. Pero habang lumilipas ang panahon, lalong naghihirap ang pamilya niyo. At ano pong ginawa ni nanay? Napaluha muli si Ate Rosa. Lumaban siya. Parang may init na dumaloy sa puso ni Angela Santos. Ganoon nga si Elena Santos. Mahina ang katawan ngunit matatag ang loob. Hindi basta sumusuko. Hinanap niya ang mga resibo. Mga resibo ng mga padala ko. Tumango si Ate Rosa. At doon nagsimulang magtugma ang mga piraso. Posibleng may ebidensya. Posibleng may record. Posibleng may katotohanan. At ano pong nakita niya? Natahimik si Ate Rosa. Napayuko. Parang nahihirapang magsalita. May mga dokumentong nagpapakitang milyon na ang naipadala mo. Parang tumigil ang paghinga ni Angela Santos. Milyon. Hindi naman eksaktong milyonaryo ang kanyang pamilya. Ngunit sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho, halos lahat ng kinikita niya ay ipinadala niya. Malaking halaga na yon. Napakalaking halaga. Pero bakit ganito ang bahay namin? Mahina niyang tanong. Walang sumagot agad. At doon nagsimulang tumulo muli ang kanyang mga luha. Dahil alam na niya ang sagot. May kumuha. May nagkanulo. May sumira sa pangarap nilang pamilya. Anong nangyari pagkatapos? Tanong niya. Mabigat ang boses. Pagod. Nasasaktan. At natatakot. Huminga ng malalim si Ate Rosa. Nagpunta si Elena Santos kay Ernesto Villanueva. Tahimik ang lahat. Parang pati hangin ay nakikinig. Ano pong nangyari? Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Nanlaki ang mga mata ni Angela Santos. Hindi niya maisip ang kanyang ina na nakikipagtalo. Napakabait nito. Napakatahimik. Ngunit kapag pamilya ang usapan, nagiging matapang ito. Maraming nakakita. Pagpapatuloy ni Ate Rosa. Buong palengke halos ang nakarinig. Ano pong sinabi ni nanay? Napahawak sa dibdib si Ate Rosa habang inaalala ang eksena. Paulit-ulit niyang sinasabi na imposibleng tumigil ka sa pagpapadala. Napaluha si Angela Santos. Tama ang kanyang ina. Hindi siya tumigil. Kahit kailan. Kahit isang buwan.
Kahit nagugutom siya noon. Kahit wala siyang bagong damit. Kahit may sakit siya. Patuloy siyang nagpapadala. Patuloy siyang umaasa. Patuloy siyang nangangarap. At si Ernesto Villanueva? Tanong niya. Mabagal na umiling si Ate Rosa. Galit na galit siya. Bakit? Wala siyang maipakitang malinaw na paliwanag. Unti-unting humigpit ang mga kamao ni Angela Santos. Hindi siya galit na tao. Ngunit sa mga sandaling iyon ay nararamdaman niyang kumukulo ang kanyang dugo. Hindi dahil sa pera. Kundi dahil sa mga taon. Mga taong nawala. Mga taong hindi na maibabalik. Mga taong ginugol ng kanyang mga magulang sa paghihirap habang iniisip na baka pinabayaan na sila ng kanilang anak. At mas masakit pa roon. Maaaring namatay si Ramon Santos na may mga tanong sa puso. Maaaring inisip nitong nakalimutan na siya ng sariling anak. Hindi iyon matanggap ni Angela Santos. Kahit kailan. Hindi ba napatunayan ni nanay ang lahat? Tanong niya. Napayuko si Ate Rosa. At ang sumunod nitong sagot ay muling nagpabigat sa paligid. May nangyari ilang linggo matapos ang pagtatalo. Naramdaman agad ni Angela Santos ang masamang kutob. Ano po iyon? Mahina ang kanyang boses. Mabigat ang kanyang dibdib. At habang papalalim ang dilim ng gabi sa baryo, nagsimula niyang maramdaman na ang tunay na trahedya ng kanyang pamilya ay hindi lamang tungkol sa nawawalang pera. May mas malalim. May mas masakit. May pangyayaring tuluyang nagpabago sa buhay ni Elena Santos, Ramon Santos, at Marco Santos, isang pangyayaring hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalimutan ng buong baryo. Hindi makahinga ng maayos si Angela Santos. Pakiramdam niya ay bawat sagot na kanyang naririnig ay nagdadala ng mas mabigat pang tanong. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig kay Ate Rosa. Ano po ang nangyari? Tanong niya. Tahimik na napahawak sa dibdib si Ate Rosa. Parang kahit matapos ang maraming taon ay masakit pa ring alalahanin ang lahat. Pagkatapos ng pagtatalo nila ni Ernesto Villanueva, nagsimula ang mga problema. Anong klaseng problema? Mabigat na napabuntong hininga si Ate Rosa. May mga taong biglang naningil kay Ramon Santos. Nagulat si Angela Santos. Naningil? Tumango ito. Nang ano? Utang. Parang may bumagsak na bato sa kanyang dibdib. Utang. Malaking utang. Hindi makapaniwala si Angela Santos. Hindi umuutang si tatay. Alam na alam niya yon. Si Ramon Santos ay isang taong mas pipiliing magutom kaysa mangutang. Masyado itong may prinsipyo. Masyado itong may dangal. Kaya imposible. Imposibleng basta na lamang ito magkaroon ng malaking utang. Iyon din ang sinabi niya. Sagot ni Ate Rosa. Lagi niyang ipinaglalaban na wala siyang utang. Napalunok si Angela Santos. Pero, may mga dokumentong ipinakita. Nanlamig ang kanyang katawan. Mga dokumento. Muli. Parang may taong gumagamit ng papeles upang wasakin ang kanilang pamilya. Anong klaseng dokumento? Mga kasulatan. Tahimik ang lahat. Naririnig lamang ang mahinang tunog ng hangin na dumadaan sa mga puno. May pirma raw ni Ramon Santos. Hindi agad nakapagsalita si Angela Santos. Dahil alam niya ang isang bagay. Marunong lamang magsulat ng kaunti ang kanyang ama. Madali itong mapaniwala noon sa mga papeles. Lalo na kung galing sa taong pinagkakatiwalaan niya. Totoo po ba ang pirma? Tanong niya. Umiling si Ate Rosa. Hindi namin alam. At si tatay? Paulit-ulit niyang sinasabing hindi niya alam ang mga dokumentong iyon. Parang may unti-unting nabubuong galit sa loob ni Angela Santos. Ngunit pinipilit niya itong kontrolin. Kailangan muna niyang malaman ang buong katotohanan. Kaya ano ang nangyari? Napaluha si Ate Rosa. Sinubukan nilang kunin ang lupa ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Angela Santos. Ang lupa. Iyon ang tanging ari-arian ng kanilang pamilya. Hindi iyon malawak. Hindi iyon mahal. Ngunit iyon ang lupang pinaghirapan ng kanyang ama sa buong buhay nito.
Doon siya lumaki. Doon siya nangarap. Doon sila bumuo ng kanilang pamilya. Hindi pumayag si tatay. Mahina niyang sabi. Tumango si Ate Rosa. Hindi siya pumayag. Parang nakita ni Angela Santos sa isip ang kanyang ama. Payat. Pagod. Ngunit matatag. Isang lalaking hindi kailanman sumusuko para sa pamilya. Nilabanan niya. Dagdag ni Ate Rosa. Hanggang sa huli. Napayuko si Angela Santos habang pinipigilan ang kanyang pag-iyak. Ganoon nga si Ramon Santos. Hindi nito hahayaang basta kunin ang pinaghirapan niya. Kaso habang lumalaban siya, tumigil si Ate Rosa. At doon muling bumigat ang kanyang pakiramdam. Ano po? Unti-unti siyang nanghina. Napapikit si Angela Santos. Parang may kutsilyong dahan-dahang sumasaksak sa kanyang puso. Nagkasakit siya. Mahina niyang sabi. Tumango si Ate Rosa. Wala ba siyang gamot? Hindi agad sumagot ang babae. At ang katahimikang iyon ang siyang sumagot para rito. Napahawak si Angela Santos sa kanyang bibig. Hindi. 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 Sa loob ng maraming taon ay nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Minsan ay hindi siya kumakain ng maayos. Minsan ay hindi siya natutulog ng sapat. Lahat para may maipadala. Lahat para hindi maghirap ang kanyang mga magulang. At ngayon ay nalaman niyang nagkasakit ang kanyang ama nang walang sapat na gamot. Hindi niya matanggap. Kahit kailan. Nasaan si Marco Santos noong mga panahong iyon? Tanong niya matapos ang ilang minutong katahimikan. Nagkatinginan muli sina Ate Rosa at ang matandang kapitbahay. At agad iyong napansin ni Angela Santos. May kakaiba na naman. May isa na namang katotohanang itinatago. Nasikip ang kanyang dibdib. Ano po? Mahina niyang tanong. Nasaan ang kapatid ko? Tahimik. Walang sumasagot. At habang tumatagal ang katahimikan, mas lumalala ang kanyang kaba. Huwag niyo pong sabihin na gay. Hindi niya natuloy ang salita. Dahil natatakot siya. Takot na marinig ang sagot. Takot na mawala ng isa pang mahal sa buhay. Sa wakas ay nagsalita si Ate Rosa. Buhay si Marco Santos. Agad na napaluha si Angela Santos. Salamat. Salamat. Isa na namang mahalagang tao ang buhay pa. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas ay napansin niyang muli ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Ate Rosa. At nawala muli ang kanyang ginhawa. Kumusta siya? Tanong niya. Walang sumagot agad. At doon nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay. Ano po? Muling tanong niya. Napabuntong hininga si Ate Rosa. Nagbago siya. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa kanyang dibdib. Paano? Dati siyang masayahin. Tumango si Angela Santos. Si Marco Santos ang pinakamasayahing tao sa kanilang bahay. Laging tumatawa. Laging nangangarap. Laging sumusunod sa kanyang ate. Lagi niyang ipinagmamalaki ka. Napaluha si Angela Santos. Alam niya iyon. Tuwing tumatawag siya noon, si Marco Santos ang pinakamadaldal. Hindi naubusan ng kwento. Hindi naubusan ng pangarap. Hindi niya matanggap ang nangyari kay Ramon Santos. Mahina ang boses ni Ate Rosa. Parang bumalik sa kanyang alaala ang lahat. At hindi rin niya matanggap ang paghihirap ni Elena Santos. Napalunok si Angela Santos. Anong ginawa niya? Mahabang katahimikan. Pagkatapos ay sumagot si Ate Rosa. Sinubukan niyang hanapin ang katotohanan. Parang bumilis ang tibok ng puso ni Angela Santos. Doon ba nagsimula ang problema niya? Tumango si Ate Rosa. Napansin ni Angela Santos na tila nag-aalangan itong magpatuloy. Parang may bagay na mahirap sabihin. Parang may sugat na hindi pa rin naghihilom. Ano po ang nangyari kay Marco Santos? Mahina niyang tanong. Dahan-dahang napaluha si Ate Rosa. At sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa baryo, nakita ni Angela Santos ang tunay na takot sa mga mata nito.
Isang takot na tila hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala. May natuklasan siya. Tahimik na sabi ni Ate Rosa. Ano po iyon? Nanginginig na muli ang kanyang boses. At habang unti-unting sumasapit ang gabi, tila mas lumalalim ang misteryong bumabalot sa pagkawala ng perang ipinadala ni Angela Santos. Dahil ayon kay Marco Santos, hindi lamang si Ernesto Villanueva ang sangkot sa nangyari. May iba pang mga pangalan. May iba pang mga taong makapangyarihan sa bayan. At nang magsimula siyang magtanong tungkol sa kanila, biglang nagbago ang kanyang buhay sa paraang hindi inaasahan ng sinuman. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Angela Santos. Pakiramdam niya ay may malamig na hangin na dumaan sa kanyang buong katawan. Anong ibig niyong sabihin? Tanong niya. Napatingin si Ate Rosa sa paligid bago marahang lumapit. Parang kahit matapos ang maraming taon ay natatakot pa rin itong magsalita. May mga dokumentong nakita si Marco Santos. Anong dokumento? Mga kopya ng padala mo. Nanlaki ang mga mata ni Angela Santos. Mga kopya. Tumango si Ate Rosa. May mga record siyang nahanap na nagpapatunay na milyon-milyong piso ang ipinadala mo sa loob ng maraming taon. Napahawak si Angela Santos sa kanyang dibdib. Sa wakas. May ebidensya. May patunay. May katotohanan. At ano ang ginawa ni Marco Santos? Tanong niya. Sinimulan niyang usisain kung saan napunta ang pera. Tahimik na nakinig si Angela Santos. Unti-unti niyang nalaman na hindi lamang si Ernesto Villanueva ang sangkot. Ano? May mga kasabwat. Parang nagdilim ang paligid. Hindi niya akalaing ganito kalaki ang nangyari. Kasama ang ilang taong may impluwensya sa bayan. Napalunok siya. At doon niya naunawaan kung bakit walang nangyari sa mga reklamo ng kanyang ama noon. Kung bakit walang tumulong. Kung bakit tila walang nakinig. Anong nangyari kay Marco Santos pagkatapos? Napabuntong hininga si Ate Rosa. Sinimulan siyang takutin. Nanlamig si Angela Santos. Takutin? Hanggang sa isang gabi. Tumigil ito. At napaluha. Hindi na siya umuwi. Parang tumigil ang oras. Hindi agad nakaimik si Angela Santos. Pakiramdam niya ay hindi niya narinig ng tama. Ano? Mahina niyang tanong. Hindi na siya umuwi. Napaatras si Angela Santos. Hindi. Hindi. Hindi maaaring mangyari yon. Nasaan siya? Mabilis niyang tanong. Buhay ba siya? Tumango agad si Ate Rosa. Buhay. Napaiyak si Angela Santos sa ginhawa. Ngunit muli ring bumigat ang kanyang pakiramdam. Nasaan siya? Tanong niya. Nasa Maynila. Nagtaka siya. Bakit? Dahil kinailangan niyang magtago. Parang sumabog ang kanyang puso sa sakit. Ang kanyang kapatid. Ang masayahing batang iniwan niya noon. Napilitang magtago. Napilitang lumayo. Napilitang iwan ang kanilang ina. Dahil lamang sa paghahanap ng katotohanan. Ano ang nangyari kay nanay? Mahina niyang tanong. Napaluha si Ate Rosa. Matapos mamatay si Ramon Santos at mawala si Marco Santos, halos gumuho si Elena Santos. Hindi na napigilan ni Angela Santos ang kanyang pagluha. Nakita niya sa isip ang kanyang ina. Mag-isa. Nagdadalamhati. Naghihirap. At walang anak na kasama. Pero hindi siya sumuko. Pagpapatuloy ni Ate Rosa. Araw-araw siyang nagtatrabaho. Naglalako. Nagtitinda. Nagsasaka. Kahit mahina na ang katawan niya. Tuluyan nang humagulgol si Angela Santos. Lahat ng sakripisyong ginawa niya sa ibang bansa. Lahat ng luha. Lahat ng pagod. Parang nawalan ng saysay. Hindi dahil hindi siya nagsikap. Kundi dahil may mga taong nagnakaw ng kinabukasan ng kanyang pamilya. Makalipas ang ilang oras ay nagtungo sila sa bayan. At doon, sa isang maliit na pwesto sa gilid ng palengke, nakita niya ang isang matandang babae. Payat. May puting buhok.
Nakayuko habang nag-aayos ng mga gulay. Hindi agad siya nakagalaw. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Dahil kahit nagdaan ang 15 taon, kilala niya pa rin ang babaeng iyon. Nanay E. Mahina niyang bulong. Napalingon si Elena Santos. At sa loob ng ilang segundo ay tila tumigil ang buong mundo. Napatitig ito. Nanlaki ang mga mata. Nanginginig ang mga labi. Parang hindi makapaniwala. Angela Santos Inc. Halos pabulong nitong sabi. Tumulo ang mga luha ni Angela Santos. Nanay E. Tumakbo siya. At ganoon din si Elena Santos. Sa gitna ng palengke ay mahigpit silang nagyakap. Pareho silang umiiyak. Pareho silang nanginginig. Pareho silang hindi makapaniwala. Anak eh. Hindi ka pala patay. Humagulgol si Elena Santos. At doon tuluyang nadurog ang puso ni Angela Santos. Patay? Napaatras siya. Ano pong ibig niyong sabihin? Napaluha ang kanyang ina. Sinabi nila sa amin. Sino? Sinabi nilang namatay ka na. Parang tinamaan ng kidlat si Angela Santos. Ngayon niya lubos na naunawaan. Hindi lamang pera ang ninakaw. Pati pag-asa. Pati relasyon. Pati pamilya. May mga taong sadyang sinira ang koneksyon nila sa isa't isa. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina. At sa unang pagkakataon matapos ang 15 taon ay naramdaman niyang muli ang tahanan. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang lahat. Sa tulong ng mga dokumentong itinago ni Marcos Santos at ng mga record na dala ni Angela Santos mula sa ibang bansa, muling binuksan ang kaso. Lumapit sila sa mga abogado, sa media, sa mga otoridad. At unti-unting lumabas ang katotohanan. Napatunayan na malaking bahagi ng mga padalang ipinadala ni Angela Santos ay nailihis sa pamamagitan ng peking dokumento at huwad na transaksyon. Nabunyag ang pangalan ng mga taong sangkot. Kasama si Ernesto Villanueva. Kasama ang ilan pang nakinabang sa sistema. Matagal ang proseso. Mahirap. Masakit. Ngunit hindi sila sumuko. Pagkaraan ng maraming buwan, muling umuwi si Marcos Santos. Ang sandaling iyon ay isa sa pinakamabigat at pinakamagandang sandali sa buhay ni Angela Santos. Sa terminal ng bus, nakita niya ang isang lalaking may bakas ng pagod sa mukha. Mas matanda. Mas seryoso. Ngunit kilalang-kilala pa rin niya. Marcos Santos Inc. Mahina niyang tawag. Napalingon ang lalaki. At agad na tumulo ang mga luha nito. 80. Tumakbo sila papalapit sa isa't isa. At mahigpit na nagyakap. Parang gustong bawiin ang lahat ng panahong nawala. Lahat ng taon. Lahat ng sakit. Lahat ng pangmulila. Habang magkakayakap silang mag-ina at magkapatid, parang naroon din si Ramon Santos. Parang nakangiti ito mula sa malayo. Parang sa wakas ay nakita nito ang pagkakabuo muli ng pamilyang minsang nawasak. Lumipas ang mga taon. Hindi man naibalik ang panahon. Hindi man nabura ang lahat ng sakit. Hindi man nila nayakap muli si Ramon Santos. May isang bagay na naibalik. Ang katotohanan. At dahil doon ay unti-unti ring naibalik ang kanilang pag-asa. Muling naayos ang kanilang tahanan. Muling nabuo ang kanilang pamilya. At araw-araw, bago matulog, tinitingnan ni Angela Santos ang lumang larawan nilang magkakasama. Larawan ina Ramon Santos, Elena Santos, Angela Santos, at Marcos Santos. At sa bawat pagkakataon ay naaalala niya ang pinakamahalagang aral na natutunan niya sa buhay. Maaaring manakaw ng iba ang pera. Maaaring sirain ng iba ang mga plano. Maaaring paghiwalayin ng panahon ang pamilya. Ngunit ang pagmamahal na tunay, ang sakripisyong tapat, at ang katotohanang matagal mang maitago, ay laging nakakahanap ng paraan upang muling makabalik sa liwanag. At sa wakas, matapos ang 15 taong pagkawala, natagpuan muli ni Angela Santos hindi lamang ang kanyang pamilya, kundi ang tahanang matagal niyang hinanap sa kanyang puso.